Gagawa tayo ng kimchi. Ang pinaka-ingredients niya ay cabbage, patis, onion, wala kasi akong white onion, pero pwede na rin tong red. At saka buong clove ng garlic, at chili powder. Hinain na natin tong cabbage. Gagawin yung hiwa dito ay ano lang, simple-simple lang. Pag-apatin nyo. Yan. Kasi hindi naman siya yung mahabang cabbage, yung maliliit. Yan ang gagawin ninyo. Pagkatapos nyo hiwain, ibabad nyo lang sa tubig. Yan. At lagyan nyo siya ng asin. Ang purpose ng asin, para lumambot ang gulay. Yan. At saka pag yung kimchi, medyo may alat-alat ng konti. Pero hindi maalat masyado kasi pag nababad mo to ng mga kalahating oras, babalawan mo siya ng mga 3 beses at pipigain mo. Request to ng kaibigan kong si Elena. Sabi niya, namimiss niya na raw yung aking kimchi. Kaso ngayon taglamig dito eh. Kaya medyo matagal ma-ferment yung kimchi pag malamig ang panahon. Hindi katulad pag tag-init, ilang araw lang, pwede mo nang kainin. Pagkatapos maibabad sa tubig ng mga kalahati hanggang 1 oras, kita nyo, ano na siya, yung parang may makuluntoy na malambot, hindi siya matigas. Ang gagawin nyo ngayon, babanlawan nyo siya ng 3 beses kasi nakababad siya sa asin. 3 beses. Ngayon ay ilagay na natin itong cabbage sa malaking lalagyan para mahalo na mabuti. Ganyan lang kadali. Pagkababad, hugasan lang na mabuti. Ng banlawan lang ng 3 beses para maalis yung residue ng asin. Tapos, ang panghalo lang dito sa ating kimchi ay, ito yung ginawa kong ginahin ko na kasi nakakapagod pag gagamitan ng kutsilyo. Ang halo nito yung sibuyas, isang buong sibuyas. Tapos yung garlic, mga 1 clove ng garlic. Tapos mga 1 thumb na ginger. Minins ko na siya rito para hindi matrabaho. Ilalagay ko na siya. Yan. Ay, ang nakalimutan ko pa palang yung kailangan pala magayat ako sa tagal ko na kasing hindi gumawa, nakalimutan ko na. Lagyan din natin siya ng spring onion. Lalagyan ko rin pala siya ng 1 apple, 2 peras. At i-grind ko siya para lumabas yung juice niya. Yun ang magiging sabaw ng kimchi natin. Ito na yung grind ko na 2 peras, 2 pear, tsaka 1 apple. Tingnan nyo, matubig na siya. Yan ang pinaka-sauce ng cabbage na kimchi. Yan, ibubuhos ko na rito. Kita nyo. Saka ko siya lalagyan ng, wala kasi kung yung talagang very red na chili powder ng Korea.
Pero, this will do. Dahil sa sobrang maanghang talaga to, uusok ang ilong nyo. Ang ilalagay ko lang, konti lang. Mga ganito karami lang. Mga 1 tablespoon. Kasi pag dinagmayan ko, hindi makakain yung kimchi ko sa sobrang anghang nitong chili powder na to. Saka ko siya lalagyan, pinakahuli ng patis. Ito, tansyahan lang to. Yan, nakita niyan. Tama na. Kahit anong, basta, kahit anong uri ng patis. Kahit anong brand ng patis. Okay lang yan. Saka mo siya haluin. Kakamayin ko to. Kasi kailangang halong-halo siya. Bago ko siya ilagay sa bote. Hindi siya mapula kasi nga yung chili ko hindi yung dark red na galing sa Korea pala. Pero okay na rin to kahit siya medyo maputla. Kasi hindi man siya mapulang-mapula, yung lasa niya pag kinain nyo to at napermento, parehong-pareho nung kulay pula na kimchi. Hindi kasi ako nakakabili pa. Yan, kita nyo, mix na siya maigi. Yan. Pagkatapos nito, pwede nyo na siyang ilagay sa bote. Garapon na malaki. Huwag nyo ilalagay sa rep kasi hindi siya mapeperment, hindi siya asim. Lalo na dito, malamig dito sa lugar namin. Kaya siguro ilalagay ko to sa labas ng rep, ibig sabihin dito sa kusina kung saan medyo may yung madilim, kung hindi maliwanag, sa mga loob siguro ng mga cabinet. At hayaan ko siyang ng 3 araw. At bubuksan ko yung bote, titikman-tikman ko kung medyo maasim-asim na. Kung maasim-asim na siya, pwede ko nang ilagay sa rep. Doon uli siya mapeperment sa loob ng rep ng mabagal na hindi aasim ng sobra. Kasi pag napabayaan mo to sa labas ng ilang araw at na-ferment masyado, hindi mo na rin siya makakain kasi sobrang asim. Para kang humihigop ng suka. O, ayan lang po. Ayan. Hindi lang siya makulay, no? Hindi siya attractive tingnan. Saka ko siya isasalin sa malaking garapon. Ito na po siya, naisalin ko na sa garapon. Tingnan niyo yung pinaka-syrup niya. Ito yung syrup ng apple tsaka peras. Lalagay ko siya sa ibabaw. At tatakpan ko siya pero hindi takip na takip. Hindi yung sealed na sealed talaga. Kailangan maluwag lang. Kasi nakita nyo hanggang yung syrup niya, mga kinabukasan o 2 araw, yung syrup niyan tataas. Minsan umaapaw pa yan, kaya dapat malaking garapon nyo habang napeperment siya. Kaya wag mong isild na ganyan, wag mong isarang ganyan, kundi yung maluwag lang, yung merong siyang air, hangin na papasok. Pagka 3 araw, pwede mo na siyang ilagay sa rep matapos mong tikman kung medyo maasim-asim na. So, ito na po ang ating kimchi. Diba madali lang gumawa? Ang mahal-mahal nito pag bibilhin mo. Pero napakadaling gumawa. Kung hihintayin ko pa kasi after 3 days siguro, pakikita nyo yung pinaka, nito, yun talagang yung pwede nang kainin. Pero kung tutusin ngayon, pwede nyo kainin. Pero mas masarap yung malambot na siya. Yung, kuluntoy na yung balat. Yan lamang po. Salamat sa panonood.